I-share namin sa inyo kung paano mag-DIY papunta sa Bantayan Island. Dito rin po sa kayo ng Santa Fe. Sa Bantayan. Hi guys, welcome back to another vlog and it's a new adventure. Actually, kakadating lang natin sa... Saan tayo? Cebu. Wow, taas ng energy guys. Cebu, ayan o. Welcome to Cebu, sabi ni Papa P. Si Papa Piolo. Wala akong makitang welcome to Cebu na magandang signage. Dito tayo kay Piolo na punta. And yes, kakadating lang natin ng Mactan Cebu International Airport. Time check, it's 11 PM guys. Mag-a-adventure tayo dito sa Cebu. Pupunta tayo sa northern part ng Cebu sa taas, sa Bantayan Island. I-share namin sa inyo kung paano mag-DIY papunta sa Bantayan Island. And let's go, tingnan natin kung tama yung mga na-research namin. So first things first, pupunta tayo ng North Cebu Bus Terminal. Tama, parang ganun eh. Papunta ng bus terminal guys. Malapit daw sa SM City. Let's go. And look at the Cebu Airport. Ang luwag no? Tsaka ang aliwalas. Liwanag. Clarice, are you excited to go to Bantayan Island? Sure. What? You're not excited? Go babe, very excited. I don't know what to expect. You don't know what to expect. Kaya ako napili yung Bantayan Island puntahan namin na next destination kasi maraming tao sa mga popular beach destinations like Boracay, yan, sa mga Palawan, Siargao. So naisip ko na yung medyo mahirap puntahan ang puntahan natin guys. Like Bantayan Island. Malayo siya sa airport eh. Like 5 hours yata ang travel. Kaya ako napili itong Bantayan Island kasi I'm assuming hindi masyadong maraming tao doon. Sana tama yung assumption ko. Anyways, ang ganda ng Cebu Airport oh. Daming kainan, daming stores, tsaka buhay na buhay. Look, Lechon Belly. Labas nyo ng International Airport taxi stand. Dito tayo sa right. Wala tayong kinuhang private transfer ngayon, so magbabas lang tayo. Actually, grab car muna or taxi papuntang terminal, bus terminal. And pagkatapos noon, magpe-ferry tayo. Let's go. And guys, nakabook na tayo ng grab papuntang Cebu North Bus Terminal. Around 300 pesos. Pwede na to. And guys, ito na yung grab natin. Tayo sa bus terminal. Dito rin po sa kayo ng Santa Fe? Oh, ito sir. Direkto na? Galgadol. Ayan o. Ayan si kuya. Magkano ba masahe kuya? Santa Fe. Santa Fe? 280. 280. Sige po, thank you. Ayan guys, nakasakay na tayo agad. May nag-aabang na kagad pagdating natin dito sa bus terminal. Yung sa Grab pala guys, around 15 to 20 minutes from Cebu International Airport. And ito yung itsura ng bus. Look, ayan sila. Ay muna kayo gang. Yung signboard dun sa bus guys, Bantayan Island. Ceres Bus Company yung sinakyan natin. So mukhang okay naman yung aircon bus. Sana hindi namin pagsisihan yung pagtitipid na ginagawa namin. Ayan guys, paalis na siya. 1:09 umalis. Hindi ko alam kung oras yung sinusunod. Siguro mga 1. Kasi hindi naman puno yung bus eh. Saan na ito kuya? Okay. Pero bababa pa rin kami. Sa Agnaya po. Sa Agnaya po. Kayo ng ticket. Pero yung gamit? Iwan nyo na lang. Tapos balikan nyo na lang dun sa may, pagdating na dun sa may port. Masakay kayo ulit dito. Doon na rin po ako sa may, sa may sakayan ng magkano po? 230 yung storage yun. Tapos yung 285 yung regular. 230. May student discount. Sarap dyan. Tapos regular. Asa mo na? 285 daw yung regular. And yes, yung nasa
ating bus, diretso na daw sa Santa Fe. Pero bababa pa rin tayo. Anyway, tingnan natin kung anong mangyayari mamaya. Hi everyone! So, dito na tayo sa Hagnaya Port. After 3 hours ng bus ride, more or less 3 hours from Cebu North Terminal. Dito na tayo sa Hagnaya Port. Kung may kasama kayong mga students, dali nyo yung ID. May mga discount doon sa bus tsaka doon sa ferry, guys. Medyo malaki din. Sa bus, around 50 pesos yung discount eh. Ito sa ferry, ang pamasahe, yung regular 359, yung student 287, and may terminal fee na 25 pesos. 4 o'clock yata yung alis ng ferry boat. 9 minutes na lang. 3:51 na pala. Ito yung itsura ng terminal nila sa Hagnaya Port. Look. Hi baby. Tulog ka? Ako tulog ka, pero gano'n naman gano'n eh, no? So far so good naman yung pagpunta natin dun sa dito. Hindi pa tayo nakakarating pero convenient naman. I mean, nakatulog kami sa bus. Actually, may choice ka. Pwede kang mag-van or mag-bus. We chose na mag-bus na lang kasi para mas maluwag yung upuan pagka nag-bus ka kesa sa van na medyo siksikan siguro kayo doon sa van. Hindi pa naman tayo nakakarating sa Bantayan Island, so meron pa tayong isang sasakyan doon sa ferry. Actually, yung bus sasakyan natin pala, diretso na pupunta siya, sasakay siya dun sa boat, sa magroro, tama, parang roro. So pag babayata natin ng ferry, sasakay ulit tayo dun sa bus na sinakyan natin kasi mas mahal lang ng 25 pesos, 260 pagka dito ka nabababa. So yung gamit mo, yung gamit namin na ibang luggages, nandun na sa bus, hindi na namin kailangan ibaba. Kasi nandun niya sa bus, sasakay na lang kami doon. So yung mga important things lang yung dala namin dito. Mga gadgets, pero yung mga damit namin, nandun siya sa bus. Which is mas maganda para hindi na kayo mahirapan. Tinalo ko, sasakay yung bus. Ito yung bus natin, nandiyan pa yung gamit natin sa loob eh. Dito sa baba yung mga bus, mga sasakyan. Pwede rin yata yung private car dito eh. And yung mga tao sa taas. Time check is currently 4:20 AM. Feeling ko pagdating natin doon, maliwanag na. May konting sinag ng araw na. See you later, alligator. Nauna na yung bus natin, nandun no. Actually, dalawa yung bus. Asan kaya yung atin dyan? Welcome to Bantayan Island. So time check is currently 6:20 AM. Malis tayo mga 4:30 eh. More or less, may mga antay-antay. 4:30 AM tayo malis dun sa Hagnaya Port. So, mga more or less 2 hours yung biyahe. Nandito na tayo sa Santa Fe Port, guys. Kuya. Nasa bus na ulit tayo ngayon. Ano si babe? Okay guys, binabanda tayo ni Kuya sa bus. Medyo nalito ako doon. Medyo konting ano lang, konting kaguluhan. Kasi nga 'di ba, sabi ko sa inyo, mas convenient kasi nga hindi mo na ibababa yung gamit nyo.
Well, tama naman. Pero, Pwede kami din lang. ang akala ko, doon na tayo mismo bababa malapit sa hotel. Hindi pala. Actually, ayun guys, so nandun sa may welcome to port. Doon kami galing. Tapos hanggang dito lang pala ihahatid ng bus. Dito lang, sa may tourism office. Yung pamasahe niya mas mahal ng 25 pesos. Pag doon sa kayo sa Agnaya Port, 260 lang yung pamasahe. 285. Pagka Santa Fe Port, ganito kalapit lang yung difference. I suggest na doon na lang kayo sa Agnaya Port bumaba guys. Lalo na kung hindi naman marami yung dala-dala nyo. Actually kami, kaya na namin to eh. Akala ko lang talaga, hindi na kami sasakay ng tricycle. Tapos malapit na sa hotel. Kami ibababa ng bus. Ayan, si Kuya. 30 pesos daw ang isa, pamasahe. Papunta dun sa first hotel natin dito sa Bantayan. Okay guys, siguro mga 3 minutes drive dun sa tricycle. Oh, may ano ah. Makarating na tayo dito sa guest house na tutuluyan natin. Sida Guest House. Dito na kami guys sa may Sida Guest House. Yung tour dito sa guest house na to dito sa Bantayan Island, ihiwalay ko na lang maya-maya. Kasi wala pa kaming room pala. Mamaya pang 2 PM yung check-in time. It's around magsi-7 pa lang 7 AM. Pero I like it na. Super bait nung nagbabantay dito, yung mga staff. Bait. Kahit di pa namin check-in time, pinayagan kami magtimpla ng kape. No, inaasikaso nila yung mga anak ko. Sinaanto, pinahiga muna doon sa sofa. Papahiram ng unan. I like it. Bait. And yes, pwede rin mag-iwan ng gamit sa storage nila para makapaggala tayo maya-maya pagkatapos magkape and mag-freshen up konti. Wala, yung kaninang ginawa nating DIY na pagpunta sa Bantayan Island. Madali lang siya actually. Hindi naman nakakapagod. Yun lang talaga. Medyo mahaba-haba yung oras na kakainin sa vacation nyo. 3 hours yung bus ride. Tapos mga 2 hours yung sa ferry. From Agnaya Port to Santa Fe Port. Tapos siguro mga 10 minutes lang yung tricycle. Pero hindi naman ako napagod. Ikaw babe, napagod ka ba? Kung hindi ka inaantok. Madali lang naman yung process, no? Hindi naman ako naantok. Nakakaantok lang talaga sa bus. Siyempre yung galaw. Nakahinig. Masarap yung tulog ko doon kasi nakahiga ako doon sa ano. Nakahiga Ako doon sa ano. Medyo maluwag yung ferry. Walang tao doon. Guys, yung alis namin kanina na 1 AM doon sa North Cebu Bus Terminal. Mukhang yun yung perfect time na umalis para pumunta sa Bantayan Island. Aabot ka ng 4 AM trip doon sa Agnaya Port na papunta sa Santa Fe, yung ferry. Ang ganda ng trip na yun guys, makikita mo yung sunrise. 4 AM trip na ferry, makikita mo yung sunrise doon. Ang ganda ng view, super. Kahit pagod ka, pag nakita mo yun, mapapatayo ka talaga para picturehan, kuhaan, at saka i-enjoy, tignan lang yung sunrise guys. Makikita mo yung sunrise doon, tapos dadating ka dito ng mga 6 o'clock AM. Maliwanag na, hindi mainit. Actually, pwede ka na mag-swimming kagad. Ang ganda ng tubig, hindi masyado mainit. Pwede ka na mag-swimming pagdating mo sa hotel mo. So, yun lang tip guys. Para sa akin, parang yun yung perfect time na pumunta sa Bantayan Island. Mas masarap na mag-biyahe ng ganun gabi. Oo. Actually, masarap nga. And makakatipid ka kasi parang one night doon sa vacation mo, libre ka ng accommodation. Kasi yung accommodation mo yung bus tsaka yung ferry boat. So, super dali lang ng process. So, kung galing kayo ng Cebu airport, mag-grab na lang kayo or mag-taxi. 300 pesos yata yung binayad ko. Papunta sa Cebu North Bus Terminal. So, pagtapos nun, sasakay kayo ng bus. Yung bus is around 285 pesos. Yung next tip ko pala, doon na lang kayo bumaba sa Agnaya Port, wag na sa Santa Fe pag tinanong kayo ng bus kasi 25 pesos din yung matitipid nyo. Super konti lang ng difference na lalakarin.
lalo na kung wala naman kayong dalang luggage. Yung bayad doon sa ferry, around 385 pesos yata, mga ganun. And another tip, dala kayo ng student ID ng mga anak nyo kasi malaki yung discount. Siguro dun sa whole trip, masa mga 100, around more or less 130 siguro or 150 ang matitipid nyo pagka may student ID kayo. And yung fare lahat, tricycle, 668 yung nagastos, kasama na yung terminal fee, 668. So around mga 700 pesos makakadating na kayo sa hotel nyo dito sa Bantayan. Coffee lang kami and merong CR dito, pwede ito mag-freshen up, tapos gagala-gala na tayo. So kakalabas lang natin dito sa accommodation natin sa Seda Guest House. Hindi ko alam kung anong pronunciation, Seda o Seda. And yes, andito tayo sa Bantayan Island and ready na kami. Hi guys. Hi. Actually, mag-island tour na tayo kaagad dito sa Bantayan Island. Pero syempre hindi pa tayo nakakakain. Magba-brunch muna tayo. Nahanap na akong pwedeng kainan guys. Medyo mataas yung rating niya sa Google. Ang pangalan ay Steak and Sizzle. Let's go. Malapit lang siya, oh. 3 minutes away lang sa hotel natin. Steak and Sizzle. Sana bukas. Yung sinesearch ko sa Google Maps yung mga restaurant dito, super daming kainan guys. Malapit dito sa hotel natin. So maganda yung location actually nung hotel natin. Hindi sa beachfront kasi wala na akong mabook na medyo mura-mura. Pero bukas, lilipat tayo ng hotel. Yun, beachfront yun guys. Ayun o, 79 lang o, breakfast. 69. Kaya, ang dami. Pwede tayo dyan bukas. Mga silog-silaw, 79 pesos. Natatanaw ko na yung beach doon o. Tapos yun nga, yung pagpapalapit ka sa beach, merong mga shops, daming restaurants, pharmacy. Siyempre, maraming bar. Ayan o. Develop ang Bantayan Island, guys. First impression, di ka magugutom dito. Sunod-sunod na kainan. Bar. Ayan, guys. Andito na tayo sa Steak and Sizzle. Tingnan natin yung menu nila. Ang humid namin dyan, ma'am, sir, yung beef tapa, Hungarian, pork tocino, tsaka corned beef. Pero dyan kami sumikat sa Hungarian namin. Yun, lagi siyang bumabalik sa amin. Hungarian. Kasi Hungarian yung binabalikan niya sa amin. Yun yung best seller niyo dito? Oo, din ako din. Pag sweldo namin, yan ang order ko. Hungarian. Oo. Pero tocino nyo masarap din. Oo. Gusto na anak ko tocino eh. Pero di tayo Filipino breakfast dyan. Ito na guys, yung Hungarian sausage nila. Ito daw yung best seller nila. Let's taste it. Sarap nga yung sausage. Medyo manghang, no? Sa pepper. Medyo spicy dahil yata sa pepper. Ha? Nakaagising yung anghang. Itan, how's your tocino? Sarap. Pahingin mo. Tikman natin yung tocino ng Eats. Lambot. Sarap na sausage. Panalo. Okay, sinil-stock tayo ni ate. Ito na yung Filipino breakfast. Let's taste the tapa, guys. Uy. Sarap din. Social na tapa. Let's taste the longganisa. Okay. May kasamang danggit yung Filipino breakfast. Tikman natin. Gusto ko yung danggit ko crunchy. Medyo hindi crunchy itong danggit na nabigay sa atin. Masarap to kung crunchy. Tapos yung food, masarap.
Pork Tocino 150, yung Hungarian 175, yung Big Filipino Breakfast 235, total 560. Yan guys, kakatapos na natin kumain ng brunch natin. First meal dito sa Bantayan Island, masarap guys. Yummy. And now, nag-aabang na tayo ng tricycle. Sakay kayo, sir? Pwede. Magkano hanggang dun sa port ng island hopping? Ano doon, sir? Okay. 30 lang doon, sir. 30 isa? Oh. Ganda ng mga tricycle dito. Tingnan nyo yung tricycle. Cool. Actually, ito palang tricycle ni Kuya. Maganda. Okay guys, 30 pesos ulit yung pamasahe. 30 pesos each. Papunta sa... Anong pangalan ng port yun? Ano, sir? Yung Barangay Okoy. Barangay Okoy na port guys. Doon yung sakayan ng mga mag-island hopping. Ayan guys, mukhang ang minimum nila dito 30 pesos. 30 ng 30 isang tao sa tricycle. Yes, naglalakad na tayo papunta dun sa port ng mga nag-island hopping. Diretso kanan. Dito na tayo sa may Santa Fe Island Hopping Station. Ayan na, meron mga t-shirts. I love Virgin Island. Virgin Island, yan. Yan ang pupuntahan natin. Ay, sorry. Virgin Island. Tignan natin kung anong version ng Cebu, Bantayan, Virgin Island. Ito na siya. Doon sa babaan ng tricycle, siguro mga 2 minutes walk lang. Registration. Saan tayo? Punta ba? Start lang tayo mga day. Ilan po kayo, sir? Apat po. Sige, pakisulat. Yun pala. Yun nga, yung basic, yung boat price, 1,000. Yung docking fee, ano yan, 50 pesos isang per bangka. Docking fee per bangka, okay. Ito naman yung Eco. Eco fee. 100 per head. 100 sa Tapos, yung additional additional. ng 300. Okay. So total 1,900. Ayan na. Para na rin siyang ano, no? Boracay. Ang ticket na lang. Hindi pa rin nila inisa-isa yung bayaran. Hiwa-hiwalay pa rin. Like dito, docking fee 200. Tapos ano na yon, fix na yon kahit mag-isa kayo. Parang docking fee, parang parking fee siguro ng boat. Tapos dito 400, mamaya. Ano pangalan mo, kuya? Joseph. Joseph, ayan. Si Joseph ang ating boat captain ngayon. Ilang isla po tayo ngayon? Dalawa. Talagang pinakamaganda Virgin Islands. Okay. Asa tayo? Pupunta tayo doon? Pupunta tayo doon? Lalakad? Oo. Sa bangka? Okay. Tubig mainit-init. Kasalukuyan tayo lumalapit sa bangka. Parang ang sarap na maligo dito pa lang eh. And yung sand, powdery. I like it. And malinaw. Daming bangka oh. So ang dami pang available na pwedeng mag island hopping. Nasakay na tayo guys sa bangka. And ang sarap ng simoy ng hangin, malamig. Life vest daw. Siyempre, safety first, life vest tayo. So nag-decide kami na dalawang island lang yung puntahan kasi bawat island, so ang basic nila 1,000 talaga, Virgin Island. Tapos kung magdadagdag ka ng ibang island dun sa picture kanina, 300 each. So kaya umabot din ng 1,900 na ba? 1,900. Isang island lang yung dadagdag nun. So meron pang docking fee, may eco fee, kaya umabot ng 1,900. So excited to explore yung mga malalapit na islands dito sa Bantayan. So ito yung Bantayan Island, yung big island. And pupunta tayo sa, saan ba tayo pupunta? Una daw? Lagoon. Parang kulit daw yung Virgin eh. Ayan guys, nandito na tayo sa Virgin Island.
Hindi ako nakapag-vlog kanina kasi super lakas ng alon. Basang-basa kami. Tinago ko muna yung camera. But we're here na. Ayan na, nakikita ko na yung sign. Virgin Island. No, kaya yun. Entrance siguro yun, no? White sand, Virgin Island. Ganda yung mga shells nila dito. Ayun, shells. Maganda. Yep. Okay guys, we just arrived here sa Virgin Island and I can say na yeah, it's powdery na may konting corals, crushed corals. And ito, yung famous Virgin Island na signage. Daming tao guys. And look at the entrance. Ito yung entrance. Mukhang dito tayo magbabayad ng entrance. Parang 350 yata eh. Let's see. No? Pagbayad na tayo. Ang entrance nila 350 yung adult. Tapos yung kids 6 to 11 100 daw. Tapos below baka libre na. So consider to as adult na to mga chikiting ko. Wala na akong baby. Aray ko, hindi baby pa rin. Anyway, secure na secure tayo guys. Ito naman merong mga police mismo dito sa island lang. Ayun doon na pala sila. Akala ko nasa likod pa si babe. Well, anyway, yeah, let's go. Hanap na tayong cottage. Kasama na daw yung cottage doon sa bayad. So, total ng 1.4 pala yung binayaran natin dito sa Virgin Island sa may Cebu. Yeah, so naalala ko, meron din tayo napuntahan Virgin Island ng Bohol. Okay guys, we found our spot dito sa may kahoy na bench. Parang bench to eh, no? Tapos, hindi ko alam kung anong puno to. But, eto na yung spot na best spot sa atin. Like my life. Wow, ganda ng lupang baby yung mga life vest nyo. Ayan, swim na sila guys. And syempre, ako rin. Pipicture ko muna sila. And magsiswim na din tayo. Describe ko na sa inyo yung beach. Actually, maraming corals, crushed corals na may medyo na powdery sand. Actually, marami. Oh, look. Dito. So, mix of fine sand and corals. Medyo may times na masakit tumapak. And yung water malamig na. Malamig ba yung tubig, babe? O lamigin lang ako? Medyo malamig na. Malamig yung tubig ngayon guys. But it's nice. It's beautiful. Ganda. Bababa ko muna tong camera and we're going to enjoy the beach. Actually, sama ko kayo. Sige, hanggang malobat. Dito. Ayan. Para kita mo kami. I mean, kita nyo kami pala. Hi guys, so we're done swimming. Actually hindi pala, kami lang. Yung anak ko naglalaro pa. Of course si Ethan, si Reno yun eh. Mahilig sa dagat. Ando pa siya. Yeah, okay guys, so super init dito sa Virgin Island. And yeah, it's currently 12 noon yata. Oh, parang 12 noon. And look, ang daming tao guys. Super daming tao. Ay, nahulog. And ang daming mga nagbaon. Actually, pwede magbaon dito guys, yung mga bisita. Pwede kang magdala ng food. Ang dami nga eh, parang pwedeng, hindi ko alam kung pwede mag-ihaw. Pero halos lahat ng mga tao dito merong dalang sariling alak, mga lechon,
Yun ang nakikita ko. Medyo pricey yung mga pagkain dito. And super init, kaya hiniram ko yung Bucket Hut ni Babe. And iikot ko kayo sa island, guys. Parang malaki yung island eh. Nag-drone shot ako kanina. Nakita ko. Pero yung 80% ng island parang maraming puno. So parang 20% lang yung beach at saka yung pwedeng pagtambayan ng mga tao. And ito, yung mga pwedeng gawin dito. Hello po. Ayan, may mga cliff jumping, viewing deck. May accommodation din pala dito eh. Cabanas, Resto, Canteen, and CR. Actually, meron pang ginagawa dito. May construction pa. So definitely mukhang mag-aano pa sila. E-expand pa. For may coffee na in-offer dito sa Coco Block. Dito bumili kami ng drinks ni Babe. And meron crab oh. 480. Good for 2 packs. Yan. Mga chicken barbecue drinks. Pork belly. Around 380. Actually ito. Lapit ko na tapos. Screenshot ko na lang. Pork sisig 380. Yan o. Mga price. May chicken barbecue 380. May mga shakes din sila. Drinks nila 100 to 200 nag-range. Actually napwesto kami sa may bandang gitna eh. So punta muna tayo dun banda sa kabila, tapos dadaling ko kayo dun sa harap. Pag palabas na kami, actually nagre-ready na kami lumabas din. We're done. Tapos baka pumunta pa tayo dun sa isang island dun sa may lagoon. At ito magandang tambayan. Pero unfortunately hindi tayo pinalad na makakuha ng slot dyan. Unahan lang. And look, merong Virgin Island na sign. And eto, mukhang ito yung accommodation nila, guys. Not sure kung magkano. Pero yan, parang kawayan style, kubo style. And looks like aircon. Nakakita ko ng bunk bed, ayun o. Anyway, tanungin natin kung magkano yung accommodation nila mamaya dun sa may entrance. Ay, may asa. Kulit ng asa. Hey, may nakita kaming rebulto dito, guys. May-ari nung Virgin Island, yan o. Mayroong titled island of 31 hectares. Yung Virgin Island, so sila yung may-ari. Pero namatay na, yung mga anak na siguro yung nagmamanage. And yeah, ayan, kamukha ni Ninoy oh. Ayan o, nice. Ito magandang sa yung sa amin table lang eh. And ito may cliff jumping there oh. Tingnan natin. Titignan lang natin yung cliff jumping, guys, para mapakita namin sa inyo. Pero syempre hindi tayo mag-jump. And look, may mga cactus dito yung nasa record. Ito yung nakikita ko sa sa aerial view kanina oh. Malaking ganyan. 80% ng island ganito eh. Yung napupuntahan ng tao parang 20% lang eh. I'm going to give you my honest opinion sa Virgin Island. Maganda sa Virgin Island, guys. Pero hindi siya virgin. Dami niyang concrete construction. Parang hindi siya dapat tawagin na virgin. Ang nai-imagine ko kasi nung bago ako pumunta dito, yung talagang island lang. Tapos konting establishment lang para maka-offer ng bilihan, ng food. Hinihingal ako. Pero hindi siya ganoon. Dami nilang binago, ang daming mga semento dun sa beach. Medyo mahirap mag-swimming, so dapat siguro magdala kayo ng aqua shoes pag nagpunta kayo dito. Pero maganda siya, tsaka ang laki ng island. Actually ito nga, guys, nakita ko na yung cliff jumping. Ayun o, doon sila nagde-jump. Actually it's not a cliff, it's just a man-made anong tawag doon, jumping station. Hindi ko alam anong tawag, nakalimutan ko na. Anyway, yeah, ayun yung cliff jumping. Yan, guys, ito yung hinahanap ko na Virgin Island, guys. Yan o, mga ganyang vibe. Nice one, I like this.
Guys, actually palabas na kami. Pero sasama ko pa rin kayo para makita nyo yung Virgin Island. Dito mukhang office nila. Office ng mga staff. Yeah, mukhang pwedeng karaoke. Yun yung mga CR. Manghiram ng life vest. Libre lang, like this one for kids. And yun, yung for adult. Babalik na namin yung hiniram namin dun sa lifeguard. Balik mo na, bro. Thank you, come again. Pwedeng mag beach volleyball. Ito na yung entrance eh. Hanapin na natin yung boat natin, guys. And we're going to the next destination. Ito na si John Ruben 4. Ito yung may bayad. Party dito. Okay guys, ito yung next island. Actually, ayun yung may bayad na island, yung Lagoon. And dito tayo sa walang bayad daw. Ewan ko saan tayo mababa. Mababaan dito. And parang nakakatakot bumaba. Parang merong lolong. May lolong dito. Saltwater crocodile. Okay guys, tapos na tayo dun sa Virgin Island tour dito sa Bantayan Island. Andito na tayo sa may Ocoy Port, Barangay Ocoy. Ayan, dito tayo sumakay kanina papuntang Virgin Island and then dun sa Lagoon. Ang ganda guys ng Virgin Island. Nag-enjoy kami. Nag-enjoy kayo? Ang init, diba? Ang init lang, babe. Nag-enjoy ka? Siyempre, as usual, timing ng tanghalian. Super init. Pero nag-chill lang kami. Cliff diving part. Maganda pala doon guys, doon sa bandang likod. Sana nagustuhan nyo or sana may natutunan kayo doon sa DIY na pagpunta namin dito sa Bantayan Island. Actually, ano naman siya, kid friendly siya. Pwede siyang may kasamang bata. Mag-commute lang kayo, mag-bus, tapos mag-ferry, tapos mag-tricycle papunta dito. Medyo matagal lang pero safe naman and yeah, parang hindi naman nakakapagod kasi makakatulog naman kayo sa bus. I'm going to end this vlog here. Sana nagustuhan nyo itong vlog na to and sana abangan nyo pa yung mga susunod na Bantayan Island vlogs namin. Paki-like na lang guys kung nagustuhan nyo itong video na to and paki-subscribe na din. And see you on the next adventure. Bye guys! Say bye bye guys! Bye!